Sabayan din silang napalingon ng marinig ang tinig buhat sa may pintuan. Wow, reunion ba ito ng mga babae ni Javier? Sarkertikong tura nang dumating. Si Jessa iyon habang nakatingin sa kanila ni Cynthia, talagang totoo ang sinabi ni Lexie, na sa lahat ng babae ni Javier, ito ang pinakamatindi, ayaw patumba. Trespass ang kayata parunggit na saad ni Bindang sa di inaasahang babae. Matagal na akong labas-masok sa bahay na ito, giit nito. Pwes noon yun, ngayon may gwardiya sibil na kaya hindi ka na makakapasok. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo, naghihintay na sayo ang mga kanto boys, pasaring sa babae. Natahimik ang lahat sa banatan nila ni Jessa, nakita niyang mangiti-ngiti si Cynthia sa kinauupuan nito. Hoy Jessa, move on pag may time, kasi may asawa na itong si Javier. At gaya ng sabi ko sayo, I don't have any plans to share with you, ayan English para magkaintindihan tayo ha, nakapamaywang naturan. Mapabuntong hininga si Javier, ayaw niyang ma-stress ang asawa kaya mabilis na tumayo upang paalisan si Jessa, he needs to tell her once na, hindi na kagaya ng dati at may asawa na siya, bilang respeto na rin kay Bindang, kahit minsan ay nakakatawa ito, ay alam niyang mas mainam na ibigay ang seguridad rito. Jessa, makakaalis ka na, sorry pero may asawa na ako, wala ka ng lugar dito. Naniningkit ang mga mata nito, supalpal kasi siya dahil hanggang ngayon ay tila desperada ito, upang agawin ang kanyang asawa, ngayong si Javier na mismo ang nagpamukha noon, siguro naman ay nakaramdam na ito. Nakita ni Shelo na tila dadambahin ni Jessa ang ate Bindang niya kaya mabilis ang ginawang pagsalubong kay Jessa, nahagip ng kamay niya ang isang larwang baril-barilan na nasa eskaparate, kung nasaan ang koleksyon ni Javier ng iba't ibang baril-barilan. Prat, taas paa taas kamay, huwag kikilos ng masama kung ayaw mong pumutok ang bungo mo, harang ni Shelo sa babae. Nabigla si Bindang sa aksyon ni Shelo, natakot dahil baril ang hawak nito. Tumingin siya sa asawa, tila nagitla sa pagsugod ni Shelo. Una, trespassang ka, alam mo bang may kaukulang parusa ang sinumang pumapasok sa hindi mo pag-aari, lalong-lalo na ang pag-aagaw ng asawa ng may asawa. Pangalawa, physical injuries na sana ang gagawin mo, hindi mo ba alam na may karampatang parusa rin yun, it may lead also to murder. Paano kung nagkasabunutan kayo, hinila mo ang buhok, pinaibabawan, kinabayo mo itong ate ko buntis siya. The murderer ang labas mo. Mahabang litanya ni Shelo sa babae. Ngayon lang napagtanto ni Bindang ang ginagawa ng dalagita, abay akalain bang talagang todo sagad na ang pagiging policewoman kuno nito, may mga murder pang nalalaman. Makakaalis ka na bago pa mag-init ang butas ng baril ko at makalabit ko ito, matigas na utos ni Shelo kay Jessa. Biglang natakot naman ang alatigring mukha ni Jessa, mabilis pa sa 4:15 umalis sa kinaroroonan nila. Saka kinalabit ni Shelo ang gatilyo ng baril, sumungaw ang tunog ng baril. Tawanan silang lahat, abay may silbi rin pala Bindang ang mga koleksyon ng iyong asawa. Maya-maya ay narinig nila ang kaluskus sa may pintuhan nila, akala nila ay bumalik si Jessa, agad na iniumang ni Shelo ang baril, mabilis ding hinablat ni Bindang ang isang mahabang baril-barilan at nakigaya kay Shelo, tingnan lang nila kung anong mukha ang ihaharap ni Jessa sa kanila. Pagbukas ng pintuhan ay agad nilang iniumang ang mga baril-barilan. Hands up, malakas na turan ng mga ito sa pagpasok sa bahay nila. Hindi alam ni Javier kung matatawa o ano sa ginagawa ni Shelo at Bindang. Nakita niyang pigil ang pagtawa ng magkasintahang Cynthia at Danny sa tabi na bigla si Lexie sa pagpasok niya sa bahay ng kaibigan at boss niyang si Javier. Hindi niya inaasahan ang tila mandirigmang nakaantabay sa kanya, at kinarer pa talaga ng mga ito ang pagtutok sa kanya ng baril. Ay anak ng kabayo, anang ni Lexie sabay taas ng kamay, naku Bindang, akala ko ba ay magkaibigan tayo, samamo sa kanya nito. Doon bumunghalit ng tawa si Bindang, akala niya kasi ay bumalik si Jessa. Pasensya na, akala ko ay si Jessa, mukhang hindi hanggang dito ba? Ay amoy mo ang litsyon, natatawang biro sa kaibigan. Ngumisi naman si Lexie habang padulog sa mesa, hahawak na sana ito sa isang hiwa ng litsong kawali. Ang diet, alalahanin si Papa Richard, nanunod yung turan rito.
Mukhang natauhan naman ang kaibigan kaya nahihiyang bumitaw. Hanggang amoy ka na lang, pambubus ka pa ni Bindang sa kaibigang takam na takam. Tumawa siya dahil alam niyang laway na ito. Sige na, kain na, basta ingat-ingat lang at exercise lagi para sexy, bulong kay Lexi na nakangiti na. Binalingan niya si Shelo, "Hoy Shelo, dali na tumalima na panggagaya ni Bindang sa ama na tila kaditi." Hawak pa rin ni Shelo ang baril barilan at agad na nagmarcha patungo sa loob ng kitchen. Inutusan kasi siya ng ate Bindang niya na magtimpla ng juice para sa kanila. Nasa kusina na si Shelo nang maalala kung anong flavor ang gusto ng ate Bindang niya, dahil kinarer din nito ang pagbili ng iba't ibang juice. Bumalik siya sa kinaroroonan ng mga ito. "Ate, anong flavor?" tanong sa ate-atehan. "Powder or fresh?" tanong ulit. "Powder na kasi ang iinumin na natin, ikaw kung gusto mo pang magbalat ng pinya," anang ni Bindang. "With sugar o wala?" tanong ulit ni Shelo. Nauubusan na siya ng pasensya, kaya matiim niyang tinitigan si Shelo. "Nako, Shelo ka, huwag kang makulit," aniya sa dalagita. Napahagikik ito papasok sa kusina nila. Maya-maya ay bumalik ito dala ang isang pitzel ng juice. Agad na uminom si Bindang, dahil mukhang nauhaw sa pakikipagsagutan kay Jessa. Hindi niya malunok ang juice na ininom, parang gusto niyang ibuga pero pinilit lunukin sa kabinalingan si Shelo. "Aba Shelo, gusto mo yata kaming patayin sa tamis nito," wika sa dalagita. Tumawa ito. "Excited ka naman ate, hindi ko pa nalalagyan ng tubig yan, concentrate." Ayan concentrated, pagbabasa sa nakasulat sa tag ng baniling liquid juice. Malay ba kasi niya sa concentrated na yan, alam niya basta juice, timpla, inom, lagok, tapos. Mabilis na lumipas ang mga araw, malaki na rin ang umbok ng tiyan ni Bindang, dahil 5 buwan na rin ito gaya ng mga kakambal. Weekend iyon, kaya gabi pa lang ng Biyernes ay naghahanda na sila sa pagbisita sa magulang sa Bulacan. Tuwang-tuwa ang mga ito nang bumungad sila. "Mabuti naman at nandito na kayo, kanina pa namin kayo hinihintay," ang salubong ng mama ni Bindang sa kanila. Agad na iniabot sa kawaksi ang dalang buko pie na nabili nila sa daan. Naruroon na rin ang mga kakambal niya at mga asawa ng mga ito. Finally the queen is here. Nakakain na ang mga alipo Reese, natutuwang saad ni Luna na kanina pa nagugutom. Agad itong kumain kaya maagap na inalalayan ng asawa, "Babe, hinay-hinay lang baka mabulunan ka." Awat ni Rodel sa asawa, akalain bang parang 1 linggong hindi nakakain kanina pang umunguya habang nagluluto ang kusinira nila. Matapos ang masayang hapunan ay pumanhik na sila sa kani-kanilang kwarto. Mahaba-haba din ang harutan at kwentuhan nila sa hapagkainan. Habang nasa kwarto ang mag-asawang Javier at Bindang ay nagbibiruan. "Love, sana hanggang pagputi ng buhok natin, ay ganito pa rin tayo kalambing sa isa't isa," lambing ni Bindang sa asawa habang nakaupo sa kandungan nito. "Love, simple lang naman ang gusto ko ang makasama ka sa pagtanda ko, habang magkasama nating ginagabayan ang ating mga anak," anang ni Bindang. "Ako love, ang makasama kang manood ng sine at sumakay ng jeep at sasabihin kong, discounted yan senior citizen," natatawang saad ni Javier sa kanya. Hindi niya tuloy mapigil ang hindi mapatawa sa kakornihan ng asawa. "Corny ba love?" tanong ni Javier sa kanya. Ngiting-ngiti siyang tumango-tango sa tanong ng asawa. "Love, parang gusto ko ng singkamas," aniya sa asawa. Agad na napamata si Javier, tumingin sa orasan. Pasado 12:00 na, saan siya hahagilap ng singkamas sa 10 oras ng gabi? "Sige na love," giit ni Bindang sa kanya, "please," anitong may pagsusumamo. Napalunok siya, hindi pa naman kapanahunan ng singkamas, saan kaya siya hahagilap noon? Kahit medyo alanganin ay lumabas siya sa kanilang kwarto, siyempong palabas din sina Rodel at Diego. "Oh, saan ang punta niyo?" tanong niya sa mga ito na ganoon din sana ang itatanong sa isa't isa. "Naglilihi gusto daw ni Luna ng manggang hilaw," anang ni Rodel. "Buti na lang at panahon ng mangga kaya marami sila noon." Si Diana, gusto ng pipino. "Ikaw pare, anong gusto ni Bindang? Indian mango ba?" tanong ni Diego na nakamata sa kanya at naghihintay ng isasagot niya. Napalunok siya, "Hindi singkamas," aniya sa mga ito. Halos sab-ayang tawa ng mga ito sa kanyang sinabi.
Okay, good luck sa'yo pare, natatawang bati ng mga ito sa kanya, sabay tapik ni Rodel sa kanya, at bakasang ngisi sa mga lobby ng mga ito. Saan ba naman kasi siya hahagilap ng singkamas, hindi naman kapanahunan ng singkamas at sa oras na ngayon, ay sarado na ang mga supermarket. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa kwarto nila. Dalangin niya lang ay tulog na ang kanyang asawa. Bagot na si Bindang sa kakahintay sa asawa, pero kahit anong pilit ang gawing ipikit ang mata ay ayaw, kaya dilat na dilat ang mata nang bumungad ang asawa. Nabigla si Javier nang makitan nakatayo pa ang asawa habang pilit na iminumulat ang mata, nanlaki ang mata nito nang makita siya. Asaan ang singkamas love? Tanong agad ni Bindang sa kanya. Napakamot siya ng batok, sorry love, wala akong nahanap alam mo namang hindi panahon ng singkamas ngayon, di ba? Kaya wala sa mga bangkita at ang grocery naman ay sarado na, paliwanag niya sa kanyang asawa. Nangunot ang noo ni Bindang, aba kung sa bangkita mo hahanapin ang singkamas, hindi mo talaga mahahanap doon sa ngayon, bakit hindi mo ay try hanapin sa lata? Nakapamaywang naturan sa asawa, oo nga ano, bakit hindi ko naisip yun, grabe, may utak ka rin naman pala love, pat-alak ni Javier. Mas lalong bumusangot ang mukha ni Bindang sa huling tinura ng asawa. So ibig sabihin wala akong utak noon, aber, magkaliwanagan nga tayo, sinong nakaisip na pwedeng hanapin ang singkamas sa lata? Nakapamaywang na tanong kay Javier. Ikaw, nahihintakutang sagot ng lalaki, sinong may utak ngayon sa ating dalawa? Sunod na tanong. Putol na sagot dahil nakataas na ang isang kilay ng asawa na tila nagbabadya ng isang digmaan. Ikaw, dugtong na sagot dito. Tuluyang humagalpak sa tawa si Bindang saka dinamba ang asawa at nagpatimbuwang sa kama, maingat naman siyang inalalayan ni Javier. Pasaway ka talaga, bulong ni Javier habang nakahiga sila sa kama. Dumating ang araw na pinakahihintay nila, kabuwanan na ni Bindang kaya maingat silang mag-asawa, halos lagi sa bahay ang asawa, baka daw kung mapaano sila ng baby nila. Kagagaling lang nila sa doktor upang malaman ang eksaktong petsa ng panganganak. Sabi ng doktor na samuri ay sa susunod na linggo pa daw, habang nasa kwarto at nanonood ang mag-asawa ay biglang sumakit ang tiyan ni Bindang. Patindi ng patindi, sumudi ang pagsakit ng tiyan, para siyang natatae na naiihi. Hindi niya maipaliwanag, hindi mapigil ang bulalas na nagpatigagal sa asawa. Nabigla si Javier sa biglang pagsigaw ng asawa, sapo ang tiyan. Love, manganganak na yata ako, anang ni Bindang. Love, di ba sabi ng doktor, next week pa daw, pigilan mo muna, naguguluhan si Javier. Hindi ko na kaya puputok na ang pantugan ko, panubigan ko, pilipit na saad ni Bindang sa asawa. Mabilis siyang binuhat nito at kinarga sa sasakyan upang dalhin sa ospital, yan kasi. Sabi ko doon na natin hintayin ang labor mo, ayaw mo, pangungonsensya sa kanya ni Javier. Love naman, nagal labor na, nangungonsensya ka pa, nasaan ang katarungan doon? Aniya habang lula ng sasakyan. Hindi alam ni Javier ang gagawin, tinawagan ang ina. Hello mama, bungad sa ina, masayang tinig ng ina ang simalubong. Anak, grabe nanganak na, putol na sabi ng ina nang bigla siyang samabad. Paano mo nalaman? Tanong agad dahil mukhang alam na nitong mangganganak si Bindang. Oo, nandito nga ako anak nanganak na ang baboy ni Manang Saning, anito tukoy sa kitiwala nila. Mama naman, manganganak na si Bindang, pambabalita dito. Abay maganda yan, wala sa sariling tura ng matanda, maya-maya ay biglang napasigaw ito. Ano, manganganak na si Bindang, saang ospital, sinong doktor, saang kwarto at pupunta ako ngayon din, sunod-sunod na wika, nang mapagtanto ang kanyang sinabi. Matapos tawagan ang ina ay ang magulang naman ni Bindang ang tinawagan. Hello papa, aniya, tila may kumusayon sa kinaroroonan ng tinatawag. Papa, si Bin, putol ang sasabihin ng biglang nagsalita ang matanda. Si Diana at Luna isinugod daw sa ospital, mangganganak na, anang ng papa ni Bindang na tila nagmamadali na. Si Bindang din nasa ospital, aniya rito, hindi niya alam ang gagawin. Abay pastilan, talagang binagbuhol ang mga pusod, pati ba naman panganganak sabay-sabay din, nako Diyos mio, anang ng papa ni Bindang.
Papunta ba si Bala dyan? Abay, kung pwede lang akong maging Superman, ginawa ko na, para makapunta rin kami dyan ng mama nyo. Anang nito, sa sinabi ng Ginoo ay alam na niyang baka sa susunod na araw pa sila madadalaw ng mga ito. Pagdating sa ospital ay agad na binuhat ang asawa, at inihiga sa nakaantabay ng stretching bed para sa pasyente. Doon niya napansin ang panay na pagtingin sa kanya ng mga nakakasalubong maging ang mga naroroon. Tila isa siyang Hollywood actor sa tinging pinapukol ng mga ito. May nakita siyang dalawang nurse at parehong nagbulungan at napahagikit na tila kilig na kilig. Akala niya ay nakilala siya ng mga ito, pero nag-alala na si Javier, dahil pati lalaking nurse ay napapatingin na sa kanya, habang nakasunod sa delivery room. Agad na napatingin sa sarili, doon niya nalaman kung bakit siya pinagtitinginan ng mga tao doon. At ang masaklap pa, ang boxer shirt na suot ay ang binili ng asawang si Bindang Bulaklakin. Hindi niya alam kung saan kukuha ng ipantatabing sa sarili, buti na lang at pinasuot siya ng doktora ng hospital gown, pati tuloy ang baklang nag-abot sa kanya ng gown, mask at gloves ay kinikilig sa kanya. Hanggang sa labas ay dinig na dinig ang palahaw ng asawa, kaya mabilis na isinuot ang pinapasuot sa kanya, upang makapasok na sa kinaroroonan ng asawa. Ayaw ko na ang hirap pala, pasigaw nito. Naku misis, umere ka lang, lahat naman ng first time, iyan ang sinasabi, pero after a year narito ulit at umiere, natatawang saad ng doktora. Hindi alam ang gagawin ni Javier sa nakikitang reaksyon sa mukha ng asawa, hit-hit buga ang ginagawa ni Bindang, para tuloy siyang adik sa ginagawa, para lang maibsan ang nararamdaman sa sandaling iyon. Habang hawak-hawak ni Javier ang kamay ng asawa ay abot-abot ang dalangin niya. At talagang ayaw ko na, yuko na, mahabang ere ni Bindang. Inlayos naman ng doktora ang binti nito para malayang makalabas ang sanggol. Matapos siya nitong IVE para tingnan kung ayos ba ang kanyang sipit-sipitan. Maya-maya ay naghanda na ang doktora, palahaw pa rin ni Bindang. Mrs. Ere lang kasi ng ere hindi sigaw ng sigaw, sito ng doktora, natotorete na yata sa palagi ang paghiyaw ni Bindang. Ayan na, sige pa ere, sulsol sa kanya habang naantabay na ito. Ang hirap, aniya sabay ng mahabang pag-ere. Love kaya mo yan, tura ni Javier upang bigyang suporta ang asawa. Ikaw ang may kasalanan nito may paninising palahaw nito. Natawa ang nurse na nakaantabay sa doktora, sige lang Mrs. konting push pa at lalabas na, ganyo ng doktora para tuluyang lumabas ang anak. Isang malalim at nakakaubos lakas na ere ang ginawa ni Bindang. Doon pumalahaw ang unang iyak ng kanilang anak, lalaki ito. Agad na pinutol ng doktora ang pusod at iniabot sa attending nurse, saka muling pinaere si Bindang, kambal kasi ang anak nila. Hindi pa nito pinapagpag ang sanggol ay kusa na itong umiyak. Abay mana yata sa ina, malakas na tura ng doktora. Napatawa si Javier sa tinura ng doktora, agad na binalingan ang asawa, nakitang madilim ang mukha, at idagdag pang petang pata ito sa katatapos lang na panganganak. Naku paktay na naman Javier, ginagalit mo naman, kapapanganak lang, aniya sa sarili ng malingunan ng asawa, halos inabot din sila ng 5 oras sa paglilabor nito. Malusog na lalaki at babae ang anak nila, matapos mapaliguan ng mga nurse, ay binalik ang mga ito sa asawa upang padedehin. Napatingin siya sa asawa, napansin yata ng doktora ang tinginan nila ng asawa. Naku misis huwag ka nang mahiya, for sure nauna na si Mr. tumikim dyan, pilyang turan ng matandang doktora. Pasensya na kayo, normal lang kasi sa aming propesyon ang ganitong usapin. Dagdag nitong turan, sige na padedehin mo na, ang unang gatas ng ina ang pinakamainam sa lahat, explica nito. Hindi na paghandaan ni Bindang ang ganito, may pag-aalinlangan man ay agad nagsisimula ng umungut-ungut ang sanggol, pero tila walang gatas na nakukuha. Nako misis, mukhang walang gatas ang dibdib mo, putol ang sasabihin ng biglang bumukas ang pintuhan. Congratulations, hindi matapos-tapos na bati ng pabungad na si Shelo kasama ang mama ni Javier. Mukhang usaping dibdiban ang usapan dito natatawang saad ng ginang habang nilalapag ang dala nito.
Ito ang sagot dyan, mainit-init na sabaw, dagdag pa nito habang hawak-hawak nito ang malaking mangkok ng tinulang manok. Dinamihan ko na ang luya para magkalaman ang dibdib mo iya, sige higop na, anang ng ginang. Hindi makaimik si Bindang, ang pinakakaayaw niya sa lahat ay ang luya, paano niya hihigupin ang sabaw na sangkatutak ang inilagay na luya, napapalunok tuloy siya, pero para sa mga anak ay gagawin niya, 2 supling ang dedede sa kanya. Sige na higop na, para may gatas ang mga anak mo, tingnan mo agaw pansin ang ginang sabay nguso sa mga sanggol, mabuti na lamang at hindi naiyak ang mga ito, ho, aniya sabay paypay sa napasong dila. Love, hinay-hinay lang, sabaw yan hindi juice, sabad ni Javier sa asawa, biglang napatingin si Bindang sa asawa, lagot ka na naman Javier, bakit mo kasi bibiruin ang bagong pang-anak, sermon sa sarili, napasok ka ba love, hinay-hinay lang, paglalambing rito.